Good evening, everyone. Magandang gabi po sa inyo, Ate Malen, Ate Allison, and Anastasio family. Magandang gabi po. Let's Good start. evening po. Yes, good evening, good evening. Tayo po'y magsimula na. Okay, let's start with our praise report and prayer request. No? Welcome to our 2 of 5. Yeah, 2 of 5. So this will be the second night of 5 nights. So, magandang gabi po sa inyo rin, Ate Zoe, Pastor Bong, Ate Terry. Good evening, Dangawin family. Magandang gabi po sa inyo. Alright, let's start with the Aldrin and Jasmine. Ate Jasmine and Kuya Aldrin, praise support and prayer request po. Ayan. Good evening po. Praise report, first day ni Anaya sa school. May mga changes sa class nila and also sa after school. Praise the Lord, sumali siyang gardening club. Hmm. So praise the Lord na she's enjoying her after school programs. Eh, And praise the Lord din po, Pastor, kasi um, pinakaiingatan po kami lagi ni Lord sa biyahe and Mhm. sa work ko po na nagagawa ko naman po na maayos yung aking yung aking trabaho na patuloy na maging maayos hanggang sa tuloy-tuloy po kasi dire-diretso na po yung pasok namin. Maraming salamat kay Lord kasi may trabaho pa rin po kami. Amen. Amen. Maraming salamat sa Lord at binibiyayaan niya tayo ng Apo. opportunity na mag-work. Amen. Mm. Salamat. At prayer request yung pa rin pa, Pastor, yung ano po, Mhm. worship day sa Worship night. Friday. Pag successful yun po. Thank you po. Yes, excited na ako sa worship night. Okay, okay. So, magandang gabi sa iyo, Ate Aileen. And let's go now to Pastor Bong and Ate Terry. Magandang gabi sa inyo. Any praise report or prayer request? Good evening. Naka-mute pala. Okay, kay Terry Pastor, ito yung praise report niya. Good evening po. Good evening po. Pastor, thankful ako kay God na nag-renew kasi ako ng driver's license ko. Mhm. Pero napakaraming problema kasi renewal lang pero nawala daw nila lahat ng documents ko na nag-apply ko ng Real ID. So, Oh, andun ako kasama from ka. 10. Nawala nila lahat, Pastor. Wala ang passport ko. Lahat talaga. So, pabalik-balik Yan. ako. Natapos ako 3 o'clock na dahil umuwi pa ako para i-gather lahat ng information. Wala daw sa system nila. Yeah. Pero I thank God na natapos din siya today. Kasi it will take another 15 days daw bago nila ma-mail. Yun, kaya salamat kay God. Yeah. I Sa think Ate lahat. Terry, ano po, kung di ako nagkakamali, 150,000 to 300,000 yung na-delete nila na record. Oh, talaga, Yes. Pastor? Bakit Yeah, I kaya? hope hindi ako kasama doon kasi kaka-real ID ko lang, kaka-birthday ko lang no September. I hope Oo. di ako kasama doon sa 300,000 or hindi ako sure kung 150 or 300,000 na Oh, napanood ko sa ba? news. Yeah, so Talaga? opo. So actually i-mail daw yung mga tao na yon. Eh since nag-renew na kayo. So Mm-mm. nakita nyo na part pala kayo ng numbers na yon. Oo nga, Pastor. Kino-contest ko pa dahil sabi ko, real ID na yan. Sabi niya, kahit na wala kayong record dito. Ayun, kaya sabi ko, Yeah, actually sila ang may mali, hindi tayo. Kasi nag-submit na tayo oo. ng documents, di ba? Oo. Yeah, Ay, so naku. So, ayan. I thank God, Pastor, na kahit paano nakuha ko rin. mhm. Natapos din. Tapos yun. Ang Oo, hirap pa naman, yun. ang haba ng pila. Oo, ang haba, Pastor, ng pila. Super talaga. Graming kwan. Ay, di bale. Susunod. Salamat po. Lesson Oo. learned. Oo. Oo. Yung sa akin ng pastor, thank God din sa good weather. Oh, Dahil yeah. wala nang ulan, and we're just waiting for the right time. Sana ma-dry yung ground para makasimula na kami sa trabaho Pagbukas. namin, pagbubuhos ng semento. So it will take a 1 week. Pero I thank God for that, for this good weather. Sabi nila 2 weeks daw na walang ulan eh.
Amen. So, balik Yeah. din courtyard tayo. Oh, Pastor, in 2 weeks na Oo. yon. And yeah, in Pastor. Then, and thank God that this morning, kausap ko yung mga kapatid ko. Yung sabi nila yung father namin, nag-mellow ba dahil dati laging galit eh. Mhm. Pero this morning, sabi ng youngest sister ko, sabi niya, medyo nag-mellow na siya. Nagsasabi na, I love you. Dati sumisigaw. So, Oh. thank God na may complete change ba. Mhm. So, ayun, Pastor, ang praise report ko. And Okay. ang prayer request is, ayun nga na, say mo na, Mami. Yung health. Yung health. Tapos, yung health, Pastor. Then, ano ba ba? Continued guidance from Guidance, wisdom, gano'n. health pastor for everyone din, hindi lang sa amin, family, sa lahat ng sa simbahan, Oo, yung pastor, yung mga pupunta, pati mga extended families. healing sa mga may sakit. Healing. Ayun, Pastor. And yung father ko na sana completely magbago yung kanyang pananaw niya. So he can accept Jesus Christ as his Lord and Savior. So, ayun lang ko namin. Ang ultimate ko namin sa kanya bago siya kunin ni Lord. Ayun, Pastor. Salamat po na marami. Amen. Maraming salamat po. Good evening po muna tayo kay Kuya Vince and Ate Mai. Magandang gabi, Kuya Dave. Magandang gabi sa inyo. Dangawin family, Raimundo family, Ate Rose. Magandang gabi sa iyo dyan. Pastor Cled, good evening sa inyo. Alright, so yung sa mga listening mode, pwede po kayong magsulat dito sa ating chat box. So, basa muna tayo. Dito tayo sa chat room natin, sa meeting chat. Sabi ni Ate Zoe, good evening po. Sabi ni Kuya Dave, good evening po sa lahat. Blessed Tuesday. Ayan. Sabi naman ni Ate Rose, good evening po. Okay, pakinggan naman natin ang mga Dangawin family. Dangawin family, praise report and prayer request. Praise report po, patuloy na pag-iingat ng Panginoon, lalo na po sa mga bata. Maraming salamat sa Lord. Prayer request, yung pong copy-paste ko yung kay Pastor, kay Pastor Bong. Sa inyo lang po, magandang gabi po sa lahat. Sige po. Good health for everyone yun eh. So magandang gabi sa iyo, Ate Aileen and Ate Faith and Kuya Sai and Lebleb. Good evening sa iyo. Ayan, so salamat. Ate Malen, it's your turn. Praise report and prayer request. Praise report. It's been a nice day. Nagta-transfer kami ng offices, so it was good. Saan na kayo nag-office, Ate Malen? Hindi, Pastor. Galing ako sa second floor, bumaba kami ng first floor. Layo Patulong kayo kala Kasi CJ. yung space ng department namin requires a bigger space, and that first floor is being occupied by a smaller department. So nag-transfer kami. Thank you kay Vince at kay Mai. They came to the office today, and help a lot. And Anna Lou, so it was a good day for that. So I think I praise God and I feel good now from the sickness that I had last week. Amen. Ang prayer request ko po every night is for Daddy Tony na sana po ma-surpass niya tong bagong phase ng kanyang health issues. And, sana, it works good for him, whatever process is going to go through. And another prayer request ko po is for PQ. The way PQ prayed for my daughter, I would like to pray for her too, for her success. Amen. Yeah, para madami tayong abogado. Yes. Pwede na tayong mangkaso. Hindi, joke lang. Salamat, Ate Malen. Ay, may bago nga akong sticker sa kotse ko nilagay eh. Ano po? You can hit me anytime. I can't afford a lawyer. Magpagawa na ba tayo ng streamer sa church na yung malaki? I know. Bring it on. Bring it on. Okay, blessing yan at meron tayong mga members na PQ ang next. PQ is next. We claim that. Amen.
Salamat po. Magandang gabi muna kay Ate Darren, kay Pastor Bird. Magandang gabi sa inyo. Raimundo family, magandang gabi sa inyo. It's your turn. Praise report and prayer request. Raimundo? Hello po, good Ayan. evening Good po. evening. Good evening, James. Ang praise report ko po, papasalamat kay Lord, may trabaho pa kahit na medyo bumaba yung income namin. Akala ko kasi mababawasan kami ng trabahador pero na-maintain naman. Yun nga lang, wala lang increase. Ang ano ko pa, ang prayer request ko po sana makapunta yung bunso kong kapatid. So, pinaplano ko na pag-applyin para mabisita naman ako ng kapatid ko. Ano Yun lang pangalan? po. Evelyn po sa Japan. Evelyn Mm. from Japan. Apa. Uh, to Yun lang po, Pastor. Thank you. the Raimundos. Ayan. Salamat, Kuya James. Good evening sa iyo, Lola Fe. And basa-basa muna tayo dito. Sandali lang po. Kroks, mahinang kalaban. Sabi po ni Ate Vince, sorry, sabi po ni Ate Mai. Sabi ni Ate Mai at ni Kuya Vince. Sorry. Lagi ko na lang natatawag na ate si Kuya Vince. Good evening po. Praise report. Thank God sa protection and favor sa trabaho. Praise God also for protection and wisdom for Michelle going back to school. Prayer request, good health para sa lahat at kagalingan sa lahat ng may sakit. Also for the upcoming checkup of Vince tomorrow with his neurologist, maging okay lahat. Ayan. Also for our upcoming worship night and all our connecting events sa church. Thank you po and God bless everyone. Salamat, Ate Mai. Sabi ni Ate Aileen, good evening po. Praise report po. I feel much better na po compared kahapon. Powerful po talaga ang prayers and praise the Lord. Same pa din po yung worship night. Thank you po ang kanyang prayer request. And sabi ni Ate Rose, praise report po, patuloy na iniingatan po kami ni Faith dito sa DC tuwing lalabas at mag-drive. Weather is good naman, kahit malamig, no, at di nag-snow, no. Prayer request po, safe travel for Faith and Yayo tomorrow. Salamat po. Okay. So pabakasyon yung dalawa. And ha ha ha, sabi ni PQ, thank you po tita. Ayaw ko po makita kahit sino sa church sa court. Ha ha ha. O naman. Sabi naman ni Ate Faith, listening mode po na, pasensya na po. Gising po si Caleb, praise report, nakabanding po ni baby, mga lola niya kanina. Oo naman, basta nag-aalaga ng bata, may sakit ka, or nagda-drive ka, or naka-duty ka, na naka-headphone ka lang, syempre naman, nasa work ka, ano yan, understandable naman yan na pwede talagang listening mode. Oh. So, prayer request, no? Complete healing sa jaundice ni baby at speedy recovery for sa akin, protection and safe delivery for Jelly. Ayan. So, salamat. At sandali lang po. Puntahan na po natin Okay, mag-good evening muna tayo kay Tita Peps. Magandang gabi sa iyo, Tita Peps. Ay, sorry. Lola na pala, hindi na tita. Lola Pepot. Ayan. Okay ba sa iyo ang Lola Pepot? O tita pa rin? Bagong lola si Tita Pepot. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Ate Daisy. Okay, so pakinggan naman natin ngayon si Lola Fe. Good evening, Lola Fe. Meron po ba kayong praise report and prayer request na kamit po kayo? Po, Pastor, I always praise the Lord because He is the same, all the time. Sometimes we fail Him, but when we ask for His forgiveness, He's ready to forgive and bless us still. So I praise Him for His mercy and His grace to us all. And my request is that God will give me a complete healing
from my legs and feet. They are numb because of the neuropathy. Some nerves are damaged dahil sa yung pagbubuhat ko siguro ng mabibigat noon. Pastor, I abused my strength. So I would like to request a prayer na God will give me a complete healing from my neuropathy on my legs. Thank you, Pastor. Apo, ayan, sinulat ko na po. Maraming salamat. Pagpipray natin yan, Lola Fe. Ayan, so, na-double check ko lang po dito. Okay, thank you, Lola Fe. Si Ate Zoe naman, sabi dito, pray support good health po for the entire family despite the weather. Gumaling na po si Lola sa 2 linggo niya pong ubo. Prayer request, praying for the upcoming mission trip, hoping that all the volunteers will have continued protection and may everyone be blessed during the entire trip. Amen. Salamat, Zoe. Ayan, ayan, ayan. So, let's hear it from Pastor Bird. Good evening, Pastor Bird. Any praise report or prayer request? Kamusta si Polancos, Medalyn Polancos? Good evening po. Good evening. Yung pong prayer request yun po ay fiancé ni Jonathan. Taga ano po yan, Misamis, ano yan, Occidental. Taga Misamis. I don't know where is Misamis, nasa Mindanao or somewhere in Visayas. Visayas, Mindanao yan eh. Yeah. Yeah. So yun po, wala pa akong hindi ko pa siya nakausap lately. So yun po, patuloy natin siyang ipag-pray. Praise report, praise God. Still, yung good health, even though na nagkakaedad, marami ka nang nararamdaman, pero still, ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas at kagalingan. At ganun din po yung praise report na rin na yung may trabaho pa rin kahit na papano, part-time, Sister LB. At yung traveling mercy ng Panginoon, yung pag-iingat sa Kanya, kapag hindi ko siya nakakasama, si drive by our own, and ganun din kay Wedge kasi malayo din yung niya, yung trabaho niya, San Bernardino. So, minsan naalala ko rin siya kapag nagda-drive. So, yun lang po, praise report, and yun nga, pasalamat. So, traveling mercy for all our Yeah, drivers. thank you po. Salamat, Pastor Bert. Magandang gabi sa iyo, Pastor Ray. Good evening, Ate Daisy. It's your turn. Magandang gabi sa iyo. Good evening po. Good Good evening, evening. church. Praise support po, prayer request. Meron po kayo, Ate Daisy? Praise report. I praise God for today. Nag-check up si Nogat ng yung parang schedule niya for parang after 1 year old. Mabuti naman po yung result kasi inuubo siya for 3 weeks na, pero wala naman daw po okay lang yung lungs at saka wala naman siyang fever. Sumasayaw pa nga dyan sa atin. So medyo okay naman yung result ni Nogat kanina. Tapos excuse me. Mag-prayer request po ako, Pastor. Prayer request ko is yung granddaughter ko in Manila, ma-discipline lang siya for the right medications, yung tinuturo sa kanya ng doktor na sundin niya kasi masyadong mataas yung cholesterol niya, yung bad cholesterol niya. So I pray na sana, she's only 16 years old so bali alam mo naman mahirap yung mga 16 years old, so I pray na madisiplina siya to follow the doctor's advices, anong dapat niya gawin po. Apo niyo po yan? Apo ko, first granddaughter ko. Sige po. She's in Manila po. Yeah. Si Margarita yung pangalan niya. Margarita. Ganda ng pangalan, Margarita. Strict diet siya ngayon Oh. Ayan, Margarita. Right medication for cholesterol. Okay. Thank you po. Sige po. Maraming salamat po. Ayan. Okay.
Okay, sandali lang po. Basa lang tayo dito. Sabi po ni Ate Darren, good evening po, praise support ko po. Ay, thank God po, daily protection and provision sa ating lahat. Prayer request po, magre-resume na yung school nila Jaja tomorrow. Praying na pag-iingatan siya ng Panginoon sa school at sa lahat ng mga students. Salamat po. Ayan. So, Medellin is from Ozami City. Ayun. Okay. Salamat, Ate Darren. So, parang alanganin naman natin yung start nila Wednesday, ano? So, unusual, ano? So, magandang gabi sa iyo, Okix, Kiko, magandang gabi sa iyo. Ayan. Pastor Ray, meron ka bang praise report and prayer request? Tama-tama, yung PR, praise report and prayer request. Pastor, Ah, praise report, Pastor. Magandang gabi po sa inyo lahat. good evening, good evening. PR praise report, prayer Kaya request. nga, tama-tama. Praise report, Pastor, nag-start ako ng work kahapon. Amen. Pero 3 days lang. Mhm. Mabuti na kasi wala. Amen. So, yun ang praise report ko. Tapos, prayer request, yung more business company Mhm. Sa at Aerolink, saka Aerotechnic. Aerotechnic, At saka Technic. sa church, Pastor, yung Wow. matahimik na tayo. Magkaisa tayong lahat. Yun lang. Amen, amen. Yeah. Amen. Yun lang, Pastor. Salamat, Pastor. Okay, Docs. And okay na, no? Kompleto na. Natawag ko na ba lahat? Natawag ko na ba lahat? Ay. Natawag ko na lahat. Okay. Sige po. Mali lang po. Ayusin ko lang to. Tandananan. Share natin to. Ayan. Anong nangyari? Ayun. Okay, Docs. Ayan. So, nandito po ako ngayon sa Northern Hemisphere. At yan, yung aking background, ang tawag dyan, Aurora Boulevard sa Cubao. Gandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay January 6, 2026. Welcome sa ating prayer and fasting. Ito po yung pangalawang gabi sa 5, no? 5 gabi. So, 2 of 5, no? Tuwing alas 8 ng gabi, Monday to Friday. Siyempre, sa Friday, magkikita-kits tayo at tayo magkakaroon ng worship night. So, tapos na po tayo sa praise report and prayer request. Dadako po tayo sa ating devotion for tonight, ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon. At meron naman kaming pagkakataon na purihin ka, makapanalangin, at makinig ng iyong salita, Panginoon. Naway mabless kami sa mga sharing at matuto kami sa isa't isa, lalo-lalo na po, Panginoon, sa wisdom niyo. Salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. In Jesus' name, amen and amen. So, kagabi, tinanong natin, ano ba yung mga biggest struggle mo? Yan, makakatulong yan. Anxiety, fear, loneliness, heartbreak, addiction. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, no? We suggest na diyan mo i-focus yung prayer and fasting mo. Okay? So, iba-iba kasi ang pinagdadaanan ng tao, hindi naman pare-pareho kasi, no? So, kung ano yung magbe-best fit dyan, kung wala dyan, just, kumbaga, doon ka mag-focus na inform mo si Lord. Siya yung pinaka-importanting inform natin. Okay? So, ngayon, sa gabi na to, pag-usapan naman natin, kagabi, Psalms, no? Ngayon, Proverbs, no? Proverbs 16:18. Sabi dito, pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. Tagalogin natin, ang kapalaluan o kayabangan ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Ayan. Kawikaan, 16 na kapitulo, versikulo 18. Pero hindi, ano yun Spanish yun. Ano ba sa... 16 na kabanata at 18 talata. Oh, yun ang Tagalog nun. Okay. Ang pride, kadalasan nagdi-disguise, no, itself as confidence or independence. No? Kumbaga, nagpapalit siya ng itsura na mukhang
overconfident yung tao or super independent, no? Minsan hindi natin napapansin, pride na pala yun. No, it quietly shifts our focus from God's grace to our own abilities. Na instead of us depending on God, focusing on His grace, nag-shift ito sa kakayahan natin. Kaya nagiging kapalaluan, no? Kumbaga, making us believe that we are self-sufficient at di natin kailangan ng Diyos. Yun yung pride. No? Sa Tagalog, minsan ang pagmamataas ay nagkukunwaring kumpiyansa o kasarinlan. Unti-unti nitong inilalayo ang ating puso sa Diyos na mas nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan kaysa sa kanyang biyaya. When pride takes root, no, it blinds us to our need for God and distances us from others. Yan, kapag ang kapalaluan o ang pride ay nagkaroon na ng ugat, nako, delikado. Humility, on the other hand, ito yung kabaliktaran ng pride, humility. No? It keeps our hearts teachable and dependent on the Lord. No? Reminding us that every good thing comes from the Lord. Kapag namamayani ang pagmamataas, nagiging bulag tayo sa ating pangangailangan sa Diyos at nagkakaroon ng hadlang sa ating pakikitungo sa kapwa. Ang kababaang loob ang nagpapaalala sa atin na ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa Panginoon. Ayan, ano yung mga question for discussions natin tonight? Isa lang naman, no? In what areas of your life might pride be keeping you from fully trusting or obeying God? No? Sa anong bahagi ng iyong buhay maring hinahadlangan ng pagmamataas ang iyong lubos na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos? Ayan, so isang tanong lang yan, tinagalog lang natin. Ano, Pastor, sa English, itong pangalawa, please. Isa lang po yan, Lola Pe. Isa Ah, lang. Apo, in English, in what areas of your life might pride be keeping you from fully trusting or obeying God? Sa Tagalog, sa anong bahagi ng iyong buhay maaaring hinahadlangan ng pagmamataas ang iyong lubos sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos? Ayan. So, ano tayo ngayon? English-Tagalog. So, may English, may Tagalog para mas maintindihan ng lahat. Okay, Docs? So, sino ang gusto? Anong sample, Pastor Jeff? Mhm. Sample na ano? Na ano pa? Sample na pride na naghahadlang sa life. Anong, medyo hindi ko maintindihan masyado. Sample. Sample po ng, Sample. medyo hindi ko nag-gets yung tanong. Ano po? In what areas of my life na may pride kami? Parang ganon. Yes, in what Okay. areas of your life na Oo. might pride be keeping you from fully trusting or obeying God, no? Halimbawa, halimbawa, we don't need God. We believe that uh, ano yun, we don't need God kasi may kakayahan tayo na mabuhay hanggang 120 years old. Parang gano'n. Okay. Parang Okay. mga pride yun eh. Parang Oo. gano'n. Oo. Kaya may, Okay, Pastor. Thank you. Copy po. Copy. yan. Thank you. So, any aspect sa buhay natin na kung saan mga bahagi ng buhay natin na maring naghumahadlang ay nahadlangan ng pagmamataas, ano, piniprevent ng pride, yung lubos sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Yan. Yung pride mismo naging hadlang. Kasi kabaliktaran ng pride, humility, pag-humble down sa Panginoon. Yan. So, sino ang magsisimula? Let's start with the Anastasio family. Magandang gabi sa inyo, Anastasios, Aldrin, and Jasmine. Yung mga Good listening evening mo, po. pwede kayong magsulat sa chat box. Good evening.
Good evening. Rhea. Pride, ano po, Pastor? Fried chicken. Joke lang po. Parang ginugutom ka, Brad, ah. Opo. Kanina pa pong umaga, Pastor. Naka-fasting eh. Naka-fasting. Pero ano po, joking aside po, ano po, siguro po sa akin, being part of the music ministry, yun po yung that before, I'm guilty of some form of pride na porke marunong po ako maggitara, marunong po ako mag-bass, at the same time marunong po ako manta. Kumbaga, I can lead worship by myself. I don't need anybody. Yun po yung naging pride ko po before na dumating ka man o hindi, you're scheduled man, kayo, I can do it by myself, di ko kayo kailangan. Parang ganun yung naging pride ko po before. Pero God has humbled me na dapat, dapat you need to focus on worship. Worship is looking only on Jesus, audience of one. So yun po yung natutunan ko na dapat focus lang kay God, si Jesus lang ang bida. And worship is all about Him, not me, and not about the team or anybody else. It's all about God, how His goodness, that He is worthy of worship because He first loved us. Yun talaga yung ni-reveal sa akin ni Lord eh. So unti-unti po nawawala po yung pride. Pero praise the Lord kasi there was a time po kasi doon sa previous church, ang nangyari po kasi was nag-lead po ako ng worship for this huge prayer group. And then ang nangyari po, yung nagli-lead po ng prayer group na yon, instead of asking me to lead a certain song, ang ginawa po niya, naglabas po siya ng kanyang, dati po iPad pa eh, yung kanyang iPod na speaker. So na-offend po ako na may worship leader ka, bakit di mo ako ginamit? Naglabas ka ng iPad mo. Parang ganun. So there was pride in my heart back then. Imbis na oh, it's a good song, na it's okay to have other materials, so 'di ba? Kahit nga it was a song that it wasn't familiar to me, dapat nagpakumbaba na lang ako na uh, it's actually a good media din to worship, not just a live performance. So God has taught me a lot of things na dapat tanggalin talaga yung pride and be humble kasi yun nga, dapat mag-focus po tayo kay Lord. And also sa ngayon po, right now in my particular stage in life, na na po tayo, alam po natin hindi na po tayo bumabata. Now it's time to focus then, to pass the baton to the next generation. So ituro natin sa next generation na dapat isang tabi yung pride, dapat mag-focus tayo kay Lord, and then God will do the rest. Yung skills natin mag-improve because of His grace. Yun po, Pastor. Thank you po. Amen. Amen. No? Tama yun. Ang pag-share ng knowledge is humility. Di ba? At saka pride din sa worship team yung bang, kumbaga, kasi sa worship team, yung skill level, iba-iba yan eh. Kung musikero ka, mga awit ka, pagdating sa skill level, iba-iba yan. Pero kasi ang worship, it's all about heart, no? Ang skills kasi nade-develop yan. Pride kasi na kapag ka, oh sige, di mo na kita ipapasok, babangkuin muna kita, diyan ka muna, di ba? Kasi yung skill level mo, mababa pa. Hindi natin kumbaga, maiaangat ang skill level no. Lalong-lalo na importante yung confidence kapag hindi natin binigyan ng pagkakataon. At pride yun eh. Pag namimili tayo ng mga tao na ito lang ang pwede, kayo hindi kayo pwede. Kasi mas mababa yung skills nyo, no? At saka pride din kung alimbawa kawawa naman yung tao kung nag-practice ng Sabado, tapos itong unlad sina CJ, no, sina Kuya Vince, papatayan nyo lang ng microphone na Sunday, eh kumbaga pride yun, di ba? Parang kawawa naman yung mga tao nag-practice pagkatapos hindi nyo naman papakantayin pala ng linggo, di ba? So ingatan natin yun kasi kumbaga ang tao pag nagbigay
ng kanyang willingness na gusto niyang maglingkod sa Panginoon, kay mababa ang skills, kay magaling, lahat bigyan natin ng opportunity, no? Even sa leadership, no? Kumbaga, ang pastor na madamot na hindi sinishare ang kanyang pulpit na siya lang ang magaling, siya lang ang nagtuturo, di ba? Hindi uunlad ng simbahan nun. Kailangan ma-encourage mo yung mga tao na you can also be a pastor, you can also preach, you can also lead the church, no? So, kumbaga walang puwang, no, ang pride sa ministeryo ng Panginoon. Salamat, Aldrin, no, at napakaganda ng example na binahagi mo. Alright, si Ate Jasmine, meron ba? Copy paste? Copy-paste daw po. Yes po, Pastor. Oo. Magwo-worship na lang po ako sa upuan. Basta Kakanta na lang po habang nagluluto. Nako, patay tayo dyan. Basta masarap ang binagoongan mo. Yun ang alam ko. Okay. Lola Fe, good evening sa iyo. Ayan, it's your turn. Pastor, Mhm. wala akong alam na may pride ako in something sa buhay ko, Kahit Pastor. hindi po sa inyo, no, yun na-observe nyo lang sa mundo. Yan. Not necessarily naman sa inyo, kumbaga. How about, Or pwede ko po kayong balikan. Balikan ko po. sige, Pastor. Yeah, sige, balikan kay Lola Fe. Okay, let's hear it from Dangawin family. Magandang gabi sa inyo, Dangawin family. Ano po, siguro po yung madaling ma-offend. May Mhm. nabanggit lang. Mhm. Ako kasi ganun before, parang dali ko ma-offend sa asawa ko, minsan sa mga anak ko pag nagtaas na ng boses. Pero, kailangan gamutin mo yung sama ng loob mo para nun hindi magkaroon ng away. So, siguro po yun, it's a form of pride. Pride, pagka, yung dali kang ma-offend. Mhm. But we have to see dun sa perspective din ng iba. So, yun po yung sa akin, Pastor. Mhm. Or lalo na, kung concern lang naman sa yung tao, 'di ba? Sinabihan ka kasi gusto kanyang ituwid, 'di ba? Kapag hindi ka tumanggap ng kumbaga yung sinabihan ka pero ayaw mong tanggapin, pride 'yan eh, 'di ba? Lalo na tama naman na magbago ka, 'di ba? Halimbawa, sabihan ka na, "Oy sis, parang napapansin ko every Sunday, late ka," o mga ganun, no? So, tayo naman na-offend agad, di ba? Kumbaga, pero kung titingnan mo yung logic yung kabuuan ng sinasabi ng kapatid mo, nire-review ka lang niya para ikaw ay umayos, no? At mag-improve. 'Di ba? So, kadalasan, we take it as na-offend tayo, 'di ba? Sama ng loob natin. I believe that's pride, 'di ba? Yung mga ganun, no? At the same time, yung pagka napagsabihan nga. Anything else, Ate Janet? Yun na po, Pastor. Okay, okay. Sige, salamat po. Good evening, Ate Daisy. Ready ka na ba? Game ka na ba? Kumakain ako, Pastor. Sige, balikan kita, Tita No. Daisy. Balikan kita. Sorry. Ayan. Si Ate Rose, game ka na ba? Good evening po. Good Magandang evening gabi po sa po. inyong Magandang lahat. gabi. Ako po, dalawang bagay po. Una, yung pong pride pagka po pag nagtatalo po kami ni Dave, pagka alam ko po nasa katwiran ako, minsan po mahirap po mag-apologize. So, ngayon po nung nasa Panginoon na kami, hindi na po mahalaga kung sino nasa katwiran. Mas kumbaga mas madaling lumamig po ang ulo namin. Minsan po magpapatugtog lang worship song. And then, ganun din po siya. Marirealize niya na kahit hindi mag-sorry yung tao, alokin ka lang ng kape o yakap ng konti, okay na po yun. Amen. Alam ko pong malaki pong bagay yun na kumbaga ang Panginoon ang gumagawa nun sa amin. Dahil kung titignan po namin yung lumang sarili namin, talagang pataasan po kami, nakakatulog na po kami nang hindi po kami nag-aayos. And then, sa pangalawa naman po, yung sa side ko po sa trabaho,
Dati po hirap na hirap po ako magbigay ng chance po sa hindi po ako nakuha na reliever nang hindi ko talaga nakakatrabaho ng matagal. Mhm. Pero pina-realize po sa akin ng Panginoon na blessing is meant to be shared at saka po hindi po porke tayo ay matagal na sa industriyang ginagalawan po natin or ginagawa po natin sa career natin, tayo po ay nag-umpisa po sa umpisa lang. Kung wala pong nagbigay ng pagkakataon sa atin, gano'n din po sa iba. Paano po sila matututo kung hindi po natin sila pauumpisahin? So, malaking bagay po yung pagpapa-realize sa akin ng Panginoon na gano'n, na sa halip po na ipagdamot natin ang kaalaman natin, dapat po ay tulungan natin po kung kailangan mag-umpisa po nila. Katulad din po si Tita LB. Super saludo rin po ako sa ginagawa ni Tita LB na Oo. pero hindi po kami ang kumbaga hindi po kami ang kumukuha ng credit kundi nagagawa po namin ang kakayahan namin na na magbahagi at magbahagi rin ng kakayahan at ng oras po kahit po kami ay minsan pagod na rin pero binibigyan pa po kami ng strength ng Panginoon upang mag-orient sa tao or samahan po kami sa mga interview para makapag-close ng deal para po makapagbahagi ng blessing. Yun lang po. Salamat po. Amen, no? Imagine mo, si Tita Elby nga po, binigyan kami ng pagkakataon ni Ate Jasmine, eh. Pinagkatiwalaan kami ni Jasmine, wala namang kaming kaalam-alam doon sa trabaho, di ba? Parang hindi siya ganong kadamot, no? Hindi siya ganong ka-prideful na, hindi kayo pwede dito kasi wala namang kayo alam, parang ganun. Hindi, kumbaga, sinishare niya, no? Kasi paano nga naman matututo, di ba? At saka maganda yung sinare mo, Ate Rose, no? About sa pagpapatawad, no? Importante na alam nyo, nasa negosyo tayo, nasa business tayo ng pagpapatawad. 'Di ba? Hindi tayo kumpanya na kapag ka nagkamali, alis ka dito. Hindi pwedeng ganoon, 'di ba? Kailangan, lalo na kung humingi ng tawad yung tao, no? Kasi isang matatawag na kapalaluan or pride, kapag humingi ng tawad, ayaw mo patawarin, ang solusyon mo, wala, umalis ka dito, yan na kita makita, 'di ba? Kumbaga, yun ang iiwasan natin dahil hindi po yun ang tinuturo ng Panginoon. Ang tinuturo ng Panginoon, sabi nga, actually nakikinig ako ng podcast noong 2023 pa, no? Meron akong binanggit na, ewan ko, natatandaan nyo, may binanggit ako sa sermon na 2 years o 3 years ago pa. Ang sabi ko doon, masarap na halina't sama-sama, nagayakapan tayo, nagsishare tayo ng pagkain, ang saya-saya natin, di ba? Walang problema yan, saya sa church. Pero ang tunay na Kristyanismo ay masusubukan pag tayong dalawa nagkagalit. Pag tayong dalawa ng katabi mo or yung kasama mo sa ministry or kung sino man sa simbahan, hindi kayo nagkasundo. Pagkatapos, hindi mo mapatawad, failure ka sa Kristyanismo. Pero kapag marunong kang magpatawad, di ba? At kalimutan ang nakaraan at humayo sa kinabukasan kasama ang Panginoon, yun ang tunay na Kristyanismo. Ayan. So, tayo po, kung meron man kayong nakakatampuhan sa simbahan, magpatawad tayo, di ba? At kumbaga, mahalin natin, no? Imagine nyo po, kahit sino nga tinatanggap natin sa simbahan, 'di ba? Kahit na anong sama ng taong 'yan, hindi natin pinapaalis ng simbahan. Paano pa kaya yung kapatid natin na matagal na natin kasama? Nagkamali lang Tapos willing naman humingi ng tawad, 'di ba? Tapos kumbaga ang expected ng Lord, papatawarin natin. Pero ayaw natin magpatawad, pride po 'yan. Ayan. So ingatan po natin na wag po nating i-exercise 'yan. Okay? Salamat, Ate Rose. Magandang gabi naman sa iyo. Raymundo family. Good evening, Raymundos. Meron ba kayong dali baka nandito sila sa ano. Good evening po. Good evening, Good Kuya Jay. evening po, Pastor. Mhm. Siguro ako yung masasabi ko lang sa sarili ko, yung prideful din kasi ako Ako yung tao na kunyari pag di mo ko napansin, Hmm. di rin kita papansinin kahit harap-harapan na alam mo yun na
na mahirap para sa akin pero pag pinansin mo naman ako hindi ka naman mapapaya sa akin. May pagka ganun lang ako na prideful din ako. Tapos meron din ako nakaano din na katulad din sinabi nyo sa it's either naman sa lugar naman yan sa mapa-charge or sa trabaho ganyan. Ang ginagawa ko na lang din na mahirap kasi sa akin yung yung pag alam ko na wala na akong kasalanan, hindi ako bababa dun sa ganung level na magano. Pero pag inano mo naman ako yun, wala kang maririnig sa akin. At saka yun. Ang ano ko lang din dun is, ang tawag to, yung bang pag may mga tao, ano man ng katayuan sa buhay, pagka pinansin ka naman or inano ka naman na parang respetuhin ko sila kahit anong katay mo sa buhay. Pero yung pagka ako yung hindi ako pinansin or hindi ako inano, hindi ako yun ang mali sa akin talagang hindi rin kita kasi parang wala akong nakita. Kasi hindi man naman ako pinansin ganun pero hindi naman dapat na maramdaman yun o ipaano sa mga tao kasi nga alam kong mali. Yun ang bagay na dapat ko na baguhin sa akin. Yun lang, Pastor. Yung pagiging Yeah. prideful minsan. Tama yun, no? Pride din kasi yun. Ba, hindi natin napansin sa church. Tapos, okay, sa trabaho, di ba? Or sa bahay. Tapos hindi naman, kumbaga, ang dami na tayong inisip. Di ba? May ganun, may sarili na tayong version of truth. Talagang kung ano inisip natin, siguro ganito, siguro ganyan. Kumbaga, ang dami ko ng assumptions, mga ganun. Pero yun pala, kaya ka hindi napansin, masakit lang yung tiyan ng tao or may problema, di ba? You don't even know, or malabo ang mata. Madaming kadalasan ganun eh. Yan, si Sister Minnie, singkit kasi yan, tsaka sobrang labo ng mata. Minsan sa harapan mo na, hindi ka pa niya nakikita eh, no? So, minsan, tasingkit pa siya, mukha siyang masungit, no? So, madalas na pagkakamalan siyang kumbaga madalas siyang madalas may sumasama ang loob sa kanya. So, sanay na nga siya eh, kumbaga. Pero sa totoo lang, wala naman sa kanya, hindi niya intention yun, di ba? So, totoo yun, pride yun sa puso natin, di ba? Kaya buti na lang, linggo-linggo, kinakamayan ko si James eh. Kahit Okay. Salamat, James. Salamat. Ayan. Thank you, thank you. Okay, siguro basa muna tayo. Medyo madami na tayo ditong nasa chat box, Okay, dogs. Ayan, sabi ni Pastor Ray, kapag masyado po tayong mataas ang tingin sa sarili, nawawala po ang pagpapakumbaba. Amen. Ito po ang nagiging daan sa isang pagkakamali at pagbagsak. Ako po ay dating ganito at binago ng ating Diyos. Pride blinds us and makes us think that we know everything and we don't need help. Oo, lalo na kapag pastor, pag gifted ang tao, 'di ba? Yung bang hindi kita kailangan kasi magaling ako eh, 'di ba? Kumbaga, kaya ko 'yan, parang gano'n, no? So tama 'yan, tama. I agree. Sabi naman ni Ate Zoe, nung nasa Pinas po ako, nakapasok po ako sa Pasay Science High School. Uy, brainy. Dati po pag tinatanong po yung school ko, automatic po na may nababanggit na papuri na parang, wow, ganda ng school mo. Ang talino mo naman. O tama ako. Nung una po, hindi ko po napapansin. Pero nung inabot na ako ng 1 taon sa school, parang nasanay na po ako sa mga papuri nila. Kaya nung nag-grade 8 ako, nagulat ako na nilagay ako sa probation sa isang math course. No, I became hard I become hard on myself saying na I'm not good enough or you're not worth being in this school. But despite this, I thank God for that He slowly changed my heart. And it made me realize that I should stop relying on just myself, but always rely and thank Him on every step. This made me have a humble heart, allowing to discipline myself on raising all the good that I have done. Because of Him, hindi ko po magagawa lahat ng iyon kung wala siya. Praise God po. Amen. Ayan na nga, kapag magaling, matalino, maganda, may itsura, kumbaga meron kang special talent or gift, kadalasan minsan doon tayo nagfo-fall sa pride, di ba? Thank you, Ate Zoe. Sabi naman ni Kuya Vince, sa akin po, I sometimes struggle to testify or share because of the fear of rejection, especially sa family ko
who know me very well and I'm just reluctant to talk about my faith. Dahil ayaw ko po mapahiya or ma-reject. It's a reminder we have to surrender to God and obey Him and humble ourselves not to rely on our strength and ability but to speak of God's goodness sa buhay natin. Amen. Magandang ano yun perspective ng pride yun, Kuya Vince ha. Kumbaga, hindi ko napansin yun. Pero that's pride. Tama yun. Sabi naman ni Ate Eileen, for me po, when I used to think and believe that I'm better than other people just because my sins are less offensive than others. O nga naman, ano? I don't curse. I'm very patient. I don't engage much sa mga worldly sins, etc. But God made me realize na mali po ang mindset ko and that I am no better than anyone. Amen. We are all sinners at si Jesus lang po ang perfect and no one else. He humbled me po talaga and that's when I shifted my mindset. Now, I'm more understanding po, especially po sa mga tao who want to turn away their sins because we all deserve multiple chances to change our lives for God. Amen. No? Yun ang maganda kasi pag binago ka ng Panginoon, kadalasan ginagamit ng Lord yun, no? Para kumbaga, to use it to become a vessel of blessings to other people. Na same, yung kahinaan mo, yun din yung ginamit sa iyo, no? Very useful. Doon pumapasok yung Romans 8:28 na all things work together for good for those who were called and loved by God. Okay, so who were called by God and love God. Sorry. So, good evening, good evening. Balikan natin si Lola Fe. Lola Fe, pwede na kayo? Pastor, wala akong maisip sa yung about myself. Sa iba po. So, ano lang yung, aywan ko kung papasa ito, Pastor. Yung, when I was in the Philippines yet, at that time, siguro, or maybe nandito na ako, tapos when I took my vacation sa Philippines, mayroong kakilala yung aking sister, my only sister. Tapos bihira lang din kami. She knew me probably also, pero bihira kaming magkikita. Maybe in few years, maybe only once or twice. And then once I was on vacation doon sa Davao, and she happened to visit my niece na ano, when she was in the living room, my niece introduced me to her. And sabi niya, kayo ba si Faye, kapatid ni Aida? Aida yung kapatid ko. Kayo ba si Faye, yung kapatid ni Aida? Opo. Yung teacher kayo? Opo. Sabi ko ganyan, bakit? Sabi ko very emphatic sa loob-loob ko lang. Anong reason kaya? And then she repeated the question. She said, kayo yung teacher? Nag-higher pa yung voice niya. Sabi ko, opo. Yung teacher, kayo? Yung teacher? Kapatid ni Aida? Opo. 7 times ganon. And then at the last question that she asked, the same question, I said, when she asked again, kayo yung teacher? Teacher, kayo? Sabing ganyan. Opo, sabing ganyan. Then she turned herself right away from me and went through the door and left the house without a single word. So ano yun, Pastor? What do you say about that? Pride in her pride Parang sinasize up kayo, Tita Fe? Hindi naman siguro, Pastor. I don't know. I cannot really, And then, para maano nyo, Pastor, itong a lot of parents think that kung sino ang anak nilang medyo mahina. Nangyayari yan, Pastor. Itong isa kong anak, matalino, I will take him, I would like him to become an engineer or
or a lawyer, ganyan. Ito magaling-galing din. I would like him or her to become a doctor. Pero ito, medyo mahina talaga. I would like her or him to be a teacher lang. Yan, Pastor. Also, Ano there's pa? pride in that. Ha? There Yeah. is pride in that. Mhm. Yeah, kasi Magaling po, din. Hmm? maaari kasi magkaroon ng difference yung mga anak natin academically, but it doesn't define them as a person. Kumbaga, kasi halimbawa po ako, may kaklase po ako nung high school. No, mahina po siya academically. So, lagi namin binibiro, somehow, binubuli namin, no? Pero kaibigan po namin yon. Pero the way we treat him, hindi namin na-realize, binubuli pala namin siya. Kasi po, mas mahina nga siya academically. Pag may exam po, nangopya po siya sa amin, sa NCEE, kung naalala niyo yun, nangopya siya sa amin, no? Kasi kami, nagtatap kami doon sa mga practice NCEE. So, parang siya yung lesser value doon sa magkakaibigan, no? Pero, kasi ang akala namin, kasi yun yung tinuro ng kultura natin Pilipino about academics, academics, academics. Pero may iba po pong klase ng intelligence. Ngayon, ito pong tao na to, na nagkaroon kami ng reunion after 10 years, no? Meron po kaming mga matatalinong kaklase na simpleng empleyado sa kumpanya, wala namang masama doon, no? Mhm. Pero po ito, may-ari po siya ng negosyo. So, ibig sabihin, hindi siya matalino academically, pero meron siyang business acumen. Mhm. So, kumbaga, hindi natin pwede, kasi parang, yun nga, pride yun culturally sa atin yun, mga Pinoy. Kumbaga, sino bang naliligaw sa'yo anak? Ay, merchandiser lang yan sa sa SM. Wag yan, anak. Piliin mo yung engineer, no? Piliin mo yung abogado, no? Kumbaga meron tayong gano'n na mataas ang respect natin to those people who are academically equipped, no? But not necessarily true, kasi mabuti na lang ngayon uso na at meron na po tinatawag na multiple intelligence, no? Pero para sa akin, I agree with you, no, na pride 'yun, kasi we should always treat all people na parehas kagaya ng pagtingin ng Panginoon. Kasi sino ba yung pamantayan natin dito? Ang Panginoong Hesus eh. So, kumbaga, kung paano niya tingnan tayo, di ba? Ganun din natin dapat tingnan yung ibang tao. No? Hindi dahil sa pinag-aralan, mataas ang sweldo, or magaling magsalita, or may leadership, or whoever, or maganda itsura, or maputi, or alam mo yun. Kumbaga, we should look at the person dun sa puso niya. No? At saka, syempre, igalang ang tao kahit na mabuti o hindi, mayaman o mahirap, pangit o hindi, di ba? So, kumbaga dapat pantay-pantay yung pagtingin natin, kasi pride can always kumbaga enter as in a form of ganun nga, pero sin pa rin po yun. Yun. Maraming salamat po, Lola Fe. Mhm. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor. Opo. Okay, puntahan na natin si Pastor Bong and Ate Terry. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Bong, Ate Terry. Good evening uli po sa inyo, Pastor. Good evening. Sa akin, Pastor, nangyari sa work ko, itong Mm. present project ko, may isa akong inspector na super kulit, na Mhm. parang nagse-sermon every time na kuhan. Mhm. Na one morning, busy ako, stress, Mhm. maraming issue. Tapos, dakdak siya ng dakdak. Ako Mhm. sa kanya, kung may issue ka, put it in black and white. I'm Mhm. busy right now. Tinalik ko na ko, Pastor, iniwanan ko na nakatayo siya. Pero later on, na-realize ko mali yung ginawa ko. Mhm. So, kinahaponan, nilapitan ko siya. Ako sa kanya, I apologize for what I did this morning. Mhm. Ako sa kanya, medyo stress ako. Super dami ng mga issues na kaya kailangan kong ayusin. Mhm. Pero after a month, yung isang naman, construction manager, ganoon din, Pastor, napakakulit. Mhm. Sabi niya,
basta may pinagagawa siya sa tingin ko mali, hindi siya tama. Hanggang sa parang nagsisigawan na kami. Mm-mm. Bandang huli, yung, yung kliyente na nasa harapan namin, yung kliyente namin, sabi niya, punta kayo sa kwarto, doon kayo magsigawan, hindi rito, sa labas. Pero later on, in good terms na kami. Siguro dahil sa po na pinapakain niya sa akin. At saka mga desserts na binibigay niya sa akin almost every week. Pero body-body na kami. Pero ayun nga, Pastor, pagka siguro, ayun nga yung sa akin yung pride na pagka nakukulitan ako, naiinis ako, minsan lumalabas yung kwan ko, Pastor. Tawag dito, yung kulo. Pero it happened twice, pero after that, wala na, Pastor. Ayun lang ang masishare ko. Hindi ka naman ganyan dati. Oo nga, sabi ni Perry, hindi naman ako ganun dati, pero Hindi siya ganyan dati, Pastor. Siguro dahil sa edad. isa pa yung Pastor, age factor. Age factor. Oo. Yeah. Ako, Totoo. Pastor, mahihayin akong tao talaga sa loob. Yung parang hirap na hirap ako. Hindi ko na-realize. Si Sister Hansel yung nagsasabi sa akin dati na hindi ba alam na sin yung pagiging shy. So sabi ko, paano magiging sin yun? Talagang kung pwede lang, Pastor, may wall ba na hindi ako makikita ng tao, yung magsalita and all that. And then, daming nagsasabi sa akin na daw ako, very distant ako, parang pagka tumingin daw ako, judgmental ako, ganun ang nagiging image ko kahit sa school pa noon. Pero talagang deep inside, talagang nahihiya ako. Pero sabi ko nga, pinipray ko kay God yung ganong attitude na hindi pala maganda kasi iba yung connotation niya, iba. Kaya it's a form of pride din. Kaya I thank God na nalaman ko yun. And ino-overcome ko with His help. And grace ni God. Yeah. Thank you. Lumalabas ang antidote sa pride, mag-sorry. Di ba? Parang ginawa mo, Pastor Bong. Yeah. Sorry nga, Pastor, talaga. Oo, kasi kumbaga because of medyo irritable ka, stress ka, di ba? Pero nung pina-realize sa'yo ng Holy Spirit na, teka lang, para nag-overstep ka doon, di ba? Baka gusto mong i-recount, no? I-refresh yung sitwasyon. And then, nung kumalma ka na, pag hindi mo kaya mag-sorry, pride yun. Pero kapag bumalik ka, lumapit ka, at humingi ka ng tawad. No? Naalala ko lang lagi sinasabi ng tatay ko, hindi ka naman mabubukulan pagka nag-sorry ka, di ba? Pero yun, hindi naman nagsosorry yun, pero pero kasabihan niya, no? pero totoo nga naman, hindi ka naman bubukulan kung magsosorry ka, di ba? So, salamat po, salamat. Okay, thank you po. Good evening, Ate Daisy. Meron po ba kayo? So, Pastor, insert lang. Sige po. Yung pang mahihain ka, pride ba yun? Depende po kasi sa kasi may tinatawag na na tawag nito. Kumbaga, meron po kasi um, meron po tayong kanya-kanyang personalidad, di ba? Yung pagiging mahiyain, part yun ng characteristic mo bilang ikaw. Ah, kumbaga, nung lumabas ka sa mundo na to, ikaw yun kasama mo yun. Maring affected ka ng culture mo, sa family culture mo. Kumbaga, pero kapag pinopoint out na sa'yo ng Panginoon na baguhin mo yan, kasi mas kumbaga hindi nakakatulong yan dahil pwede mag-cause ng problem sa'yo in the future. Wala pong masama na i-develop natin yung sarili natin at sumunod sa Panginoon. Pero kung, ay hindi, ganito talaga ako hindi na ako magbabago di ba? Parang, that's pride, di ba? Kasi ano ba yung pride? Ano ba yung humility?
Kung anong sabihin ng Holy Spirit sa atin, dapat willing tayong magbago. Kahit hindi tayo yun. Di ba Mm. po? Parang ako po, pagka nagsasalita po ako nung grade school, yung tatawagin ka ng teacher po sa may harapan, tapos meron ano ka, yung mag class recitation, namamawis po yung kamay ko. So, ibig sabihin, meron akong stage fright, no? Pero, noong dinil sa akin ng Lord na dito kita gagamitin, you have to overcome that. Kumbaga, tinanggal ko yung pride ko na hindi ako susunod. Kailangan sumunod ako kahit nahihirapan ako. So, pero eventually, yung weakness ko, doon niya rin ako nagamit ngayon, 'di ba? So, Mhm. ang trabaho ko ngayon ay nagsasalita ako lagi, 'di ba po? All the time. All the time. So, Yeah. it's a matter of surrendering kung anong meron ka eh. Kumbaga, yung kahinaan mo, isurrender mo, yung kalakasan mo, isurrender. Kasi minsan yung kalakasan natin, sabi nga ni Pastor Red kanina, pwede rin maging ano natin yan, pride yun. So lagi nating susurrender. Ngayon, pag hindi mo kayang isurrender, pati yung pagpapatawad sa ibang tao, pride po yun. Mm. Yan. Mm. Yan. Salamat Thank po. thank you, Pastor. Thank you po. Teka, basa muna tayo dito. Medyo may mga nagsulat na dito. Okay, sabi po dito ni Ate Darren, sa akin po, I consider pride yung nahihiya tayong mag-ask ng tulong sa ibang tao. Yan, tama yan. Kasi iniisip natin na baka maging burden na rin po sa iba. So instead na parang share, nawala. Instead na, nali lang po nawala. Instead na parang share, dapat natin sinasarili na lang natin at sabihin na kaya mo. Pero ang Panginoon works through people and pagtanggi ng tulong just like nire-refuse natin ang provision ni Lord. At hindi lang yun, Ate Darren. Uh, Tinatanggal mo yung opportunity na ma-bless yung tao na gustong tumulong sa'yo. Yun. So, tama yun. No? Kumbaga, yun yung false humility. Nahiya tayo. Pero, alam mo yun, parang kami, nung mga bata, parang tinrain kami na, kapag nasa ibang bahay kayo, huwag kayong dampot ng dampot ng kung ano-ano, or pag pinakain kayo, sabihin nyo, busog kayo. Kasi nakakaya, baka sabihin, patay gutom kayo, nakikikain kayo, parang gano'n. Pero nung lumalaki ako, parang naisip ko mali ata. Parang, kumbaga, binibless ako eh. 'Di ba? Parang pride naman na hindi ko tanggapin yun. 'Di ba po? Halimbawa po, yung kapasidad na kumita ng pera, naniniwala po ako kasi na-witness ko eh, simula nung naging, kumbaga, nakapagtrabaho ako, nakita ko yung favor sa akin ng Lord na may capacity akong kumita ng malaki. Ngayon, nung tinawag po ako sa ministry, medyo hindi na siya ganun hindi katulad nung dati. And then, some people, no, meron nagbigay sa akin na byuda, no, na may edad. Tapos, alam ko ang inaasahan niyang monthly income ay yung kanyang SSI. Tapos binigyan niya ako ng $20 as love gift being a pastor. Ang una kong reaction, ibabalik ko sa kanya kasi kawawa naman po kayo. Mas kailangan niyo to eh. Tsaka, kumbaga, ah, kaya ko naman pong kumita eh. Parang ganun. And then, nireview ako ng Lord. Diba? That's pride. Di ba? Kasi, imagine mo, kung yun lang ang meron tong matanda na to, binibigay pa sa'yo. That is her form of worship to God, not even to you. Kumbaga, binibless ka. So, wag mo siyang i-rob ng opportunity na i-bless ko, sabi ng Panginoon. So, you need to accept that. No? So, kumbaga, do not look at the amount and do not look at the person who's giving. So, ibig sabihin, tatanggap ka lang ng pera doon sa mayaman. Doon sa mahirap, hindi ka tatanggap dahil mahirap sila, mas kaya mong magtrabaho kaysa sa kanila. I think that's pride. No? Yun yung tinuro sa akin ng Holy Spirit na do not look into those things na, kumbaga, pwedeng makasakit ka pa ng tao dahil hindi mo tatanggapin. Kasi di ba, minsan may ganun tayo mga Pilipino, hindi, wag na po, okay na po, di ba, parang ganun. Pero sa totoo lang, dito sa Amerika, natutunan ko na
binibless ka lang eh, di ba? Let them bless you so that the Lord can also bless them, di ba? So, sabi naman dito ni Ate Daisy, ang sa akin po, about pride, when I was younger, talagang ma-pride ako sa workplace, especially. Now, I'm closer to the I'm closer to the Lord and know Him deeper na I do my best to humble down and learn from others also. It's better and calmer situations ang experience ko if I humble down. Praise God. Amen. Di ba? Yun yung effect, no? Nagiging mas kalmado tayo, no? Pag nag-humble down tayo sa Panginoon. Sabi naman ni Ate Aileen, I've heard na din po yan before about being shy as a form of pride. I think it can become selfishness po kasi. For example, if you have a gift that you are too shy to share with others, I think that's pride. Yan. So, minsan in the form of parang naiya tayo, no? Pero minsan, pride nga naman yun. Yan, salamat po. Okay, Ate Malen, magandang gabi sa'yo. It's your turn. I think, nasabi na po lahat, Pastor, ng sa akin lang kasi everyday I'm guilty of that. Pero ang feeling ko naman, inuuntog ni Lord yung ulo ko sa wall all the time to correct me right away, immediately. So that's I think that's my experience now. When I was a lot younger, I am so guilty of that. Everything is, I, me, myself, and then I've learned, I've met the Lord, I've realized every day is a struggle, but with Him beside me, it will be a good thing at the end of the day. I felt like, through His guidance, His blessing, to the power of the Holy Spirit, lagi niya akong kinokorek. Kaya feeling ko talaga, inuuntog niya yung ulo ko sa wall all the time. And I get my dose of my own medicine through His grace, and I'm so thankful of that. And honestly, the humility that I have seen at LA Philnas is amazing. Amen. Ang tao sa LA Philnas is we've been in so many churches, pero ang church goers po ang members ng LA Philnas, I have not seen a single person who is not humble enough that I could say that humility exists in that person, Amen. Amen. Opo, linggo-linggo nire-rebuke ko lahat nung nakaupo dyan sa LA Philnas eh. Nandiyan pa rin naman hanggang ngayon. I know. Thank you, Pastor. Opo. Salamat Ayan. po. Ayan, at kumbaga, isang blessing, no, na kapag tayo bilang isang simbahan, marunong tumanggap ng pagkakamali at mag-humble down sa Panginoon, no, doon talaga magsisimula lahat ng ng kapayapaan at pag-aayos. Amen. Salamat po. Yeah, parang hindi na tayo iuntog ang ulo natin ni Lord. Ayan, salamat po. Pastor Bert, it's your turn. Ayan. Yeah, Pastor Bert. Hello. Hello po. Ayan, nakamit po kayo. Ayan. Okay na po. Inuntog na ako ni Sister Elvie. Salamat po, Ate LB, sa pagtitiwala niyo sa amin ni Jasmine. At at okay kami at kami ay pinagpala doon kay Bob dati. Yung mga narinig yun eh. Natutulog ka kanina eh. Narinig ko. Narinig po. Salamat po, Sister Elvie. Bakit nawawala itong ayan. Ayan po siguro yung pride ay siguro yung example ni John the Baptist, no? Yun ang Ganda yun. more of him, sabi niya, more of him and less of me. Amen. Kasi kapag nag-focus ka sa sarili mo, I, me, myself, pride will arise talaga. And as if you have all the power, the strength, the ability that you can do it by yourself. Pero here we can see that yung si John, even though how popular he is, no? Marami rin siyang disciples, marami rin siyang followers. And yet when Jesus came, he acknowledged that he is nothing. So parang pinapakita sa atin ni John na
even though how popular you are, how knowledgeable you are, and yet still you give all the praise, all the glory, and directing all these things that you receive or you possess to the one who gave it to you. Siguro yan po yung antidote sa pride na humility, yun nga, yung kasagutan kanina. Yun ang antidote ng... Pero there's also danger in humility, yun nga, yung nabanggit po ni Pastor kanina, yung false humility. Sometimes yung, like the Pharisee, they seem to humble themselves and yet their heart is not right before God. That is a false humility. Sa akin po na sa aking profession talagang nung hindi pa ako nagpastor I'm an accountant or a banker and maraming those who call me sir. Sir with love. And yet nung nandito ako sa Amerika you know what na sabi ko yung sir na yun nilunok ko or kinalimutan ko. Because there are times here in America where really the Lord put me down talaga na siguro po yung mga trabaho na kahit na hindi mo dapat gawin ginagawa mo. Halimbawa na lang po yung car wash, yung paglilinis ng mga sasakyan. Talagang very degrading yun kung titingnan mo. You are a major in accounting, pagkatapos pagkatapos malalaman ng mga kasamaan mo sa land bank naglilinis ka pa lang ng kotse sa Amerika o nagkakarwas ka lang. Really, it's very degrading kung titingnan mo. But I believe na ano man yung yung trabaho na marangal, sabi nga, at hindi mo ikinakaya at para sa pamilya mo, para sa ikabubuhay nila na malinis ang pamumuhay mo. I believe that is part na yung Friday walang lugar doon. And I believe once you have that humility, even the people na magiging malapit sa iyo. Yung kapitbahay ko dito na lawyer, si Monching Ocampo, I believe, I don't know, kilala niyo yun. Naging senador yun, pero hindi nanalo. Then yung si Dr. Science dito sa tabi namin. Nakita niya na kasi doon ako nag-umpisa naglilinis ng sasakyan can you imagine isang doktor na i-invite ka na kumain na samahan mo siya. Hindi mo makikita na meron palang tao na they see in you that kind of attitude na sila ay napapagpala. So I believe na even though how low you are, ang mababa ang yung iniisip mo na mababa yung sarili mo or sa isip mo. Huwag mong isipin yon. Ang isipin mo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos at gawin mo yung tama. And I believe that is one way na really that there's no place for pride in your life, sa buhay natin. Gusto ko pang habahin pero siguro yun na po siguro na nabanggit na lahat narinig ko po yung mga patutuo nila talagang napakaganda. So wala na pong mauna doon na ang Panginoon ay siyang tinataas mo sa lahat ng bagay ng iyong buhay. More of Him and less of you, less of us. And then salamat po. Yun lang po. Amen, amen. Ako, Pastor, nabanggit mo si John the Baptist, no? Yung may I decrease and may he increase. Yun po ang para sa akin, no, personal kong verse sa pagmi-minister, no. Kumbaga, kaya lagi kong binabanggit na si Jesus ang bida, no? Hindi ako. Kasi actually natutunan ko to, no. Somehow yung principle kay Gary Valenciano. Kasi
Si Gary Valenciano, parent namin yan doon sa Christian school na kung saan kami part ng management team ni Pastor Sunday. Tapos, well, kilala naman natin si Gary Valenciano, Mr. Pure Energy. So, Christian Circle, tapos may nagtanong sa kanya, sabi, Mr. Gary V, bakit po hindi kayo namin nakikita na kilala kayong Christian, pero hindi namin kayo nakikita na nag-lead ng worship, di ba? Ang sagot niya, kasi baka ako ang panoorin, di ba? And then sa akin, tumanim yun eh. Kumbaga, no, pagka gifted ka, pwedeng tumutok sa iyo ang tao, no? Sa iyo maniwala, sa iyo ang loyalty, sa iyo ikaw yung ano nila, ikaw yung focus. And then yung binanggit ni Pastor na si John the Baptist, napakaganda ng kanyang principle that he may decrease and the Lord may increase. No? Kasi doon tinanggal mo lahat ng pride sa katawan mo, 'di ba? All out ka for Jesus. Si Jesus lang ang bida. Kumbaga dito sa buhay natin. Sa pagmi-minister natin, si Jesus ang bida. 'Di ba? So, yun po, yun yung nais kong i-share sa inyo. Maraming maraming salamat, no? Lahat natawag na natin. So, dadako na po tayo sa ating panalangin. So, tayo po ay manalangin. Let's bow our heads and close our eyes. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, sa gabi na to, maraming salamat at tinuruan mo kami kung gaano kadelikado ang pride or kapalaluan. Maraming salamat dahil sa gabi na to, tinuruan mo kami, Panginoon, na ang humility ay importante. Ang pagpapakumbaba, ang pagsasabi ng I'm sorry, ang paglunok ng aming pride, ang hindi, kumbaga, ang hindi pangibabawin ang aming galing pagkus maging dependent kami sa inyo, Panginoon. Sa gabing to, Panginoon, may kami ng tawad kung meron man sa amin, Panginoon, na nagkakasala patungkol sa pride. Patawarin niyo nawa kami, Panginoon. Turuan niyo po kami ng humility sa buhay. Nataas namin, Panginoon, ang Aerotechnic na bigyan niyo po sila ng marami pa pong business opportunities, kakayahan kumita, Panginoon. Lahat po yan ang gagaling sa inyo. Pagpalain niyo po itong kumpanya na to, Panginoon, na masugid din namin, Panginoon, na supporter sa aming ministry. Nawa ang kanilang babusilak na puso ay palitan niyo, Panginoon, ng maraming business opportunities. Tinataas namin, Panginoon, si Margarita, apo po ni Ate Daisy, Panginoon. Nagkaroon po siya ng right decision, Panginoon, sa mga kanyang medication para sa kanyang cholesterol. Kayo din po, paggalingin niyo rin po, in Jesus' name, yung kanyang cholesterol, Panginoon. Bata pa po siya at sana po, Panginoon, ay dinggin niyo po ang aming panawagan. Dalangin ko po, Panginoon, yung aking ubo na mawala po, Panginoon, para po ako po ay wala pong sagabal, Panginoon, sa papahayag ng kanyang salita sa pang-araw-araw at lalo na po paglinggo. Tinatasin namin, Panginoon, lahat po ng mga nagda-drive sa LA PhilNaz, lalo na yung mga kabataan, yung mga pumapasok sa trabaho, nagda-drive sa ulan, sa freeway. Bigyan niyo po ng steady hands lahat, Panginoon. At ingatan niyo po, traveling mercy po sa lahat ng mga drivers namin. Tinatasin namin, Panginoon, si Evelyn from Japan, na kapatid po ni Kuya James. Dalangin namin, Panginoon, na ma-approve yung kanyang visa at makabisita po siya dito sa US at magkaroon po ng reunion sila magkapatid at sila CJ at sila Tyrone, Panginoon. We pray for approval, Panginoon, ng kanyang mga needs. We pray, Panginoon, si Kuya Vince na mag-visit bukas sa kanyang neurologist. As usual, Panginoon, we claim it. Negative lahat. We claim it, Lord, na totally healed na si Kuya Vince, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil pinagaling niyo na po si Lola Fe sa kanyang damaged nerves, Panginoon, sa kanyang legs, Panginoon. At napakabuti at napakagandang ehemplo po, Panginoon, ng pangangatawan ni Lola Fe na she will be celebrating her 95th birthday on January 20. Pero
isa po siyang ehemplo sa amin kung paano mamuhay na sa aspeto ng physical at spiritual. Nawa ay pagalingin niyo po, Panginoon, ang kanyang legs, Panginoon, yung damaged nerves, Panginoon. We pray also, Lord God, sa lahat ng members namin ng good health, lahat maayos sa pangatawan. Tinataas po namin si Ate Rose na lagi po siya ngayong puyat, lagi po siyang pagod, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanya, Panginoon. Pawi niyo po yung lungkot sa kanyang puso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Yayu rin at saka si Faith na pabiyahe, traveling mercy sa kanila, Panginoon. At makahanap, Panginoon, si Ate Rose ng church, Panginoon, sa Washington, D.C. Nataas namin, Panginoon, si Ate Terry, yung kanyang nararamdaman, complete healing sa kanya. Ganon din si Daddy Tony, Panginoon. At sa mga medication and mga check-ups, Panginoon, ni Daddy Tony, kayo po ang humawak sa kanya, Panginoon. Kagalingan, Panginoon, para kay Medalyn Polancos na complete healing at sa kanyang blood transfusion at yung mga pangailangan niyang pinansyal, Panginoon, kayo po ang mag-provide. Nataas sa amin si Marla May, Panginoon, yung blood work results niya, Panginoon, ay maging negative, Panginoon, at maging maayos, Panginoon, lahat ng resulta. We also pray, Lord God, Lord God, na maging successful po ang worship night sa darating na Biyernes, na maitaas sa amin ang pangalan niyo, Panginoon, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang presensya niyo, Panginoon. We pray, Lord God, sa daddy ni Pastor Bong na maraming salamat sa maganda niyang mood, Panginoon, ngayon, at dalangin namin na i-reveal mo yung sarili mo sa Kanya, tanggapin Kanya, Panginoon, bilang tagapagligtas, at makarecover po siya sa Kanya pangatawan. We also pray for Karen to be more closer to you, Lord God. We pray, Lord God, sa mga magbaback to school, no? Sa bukas, sa Lunes, safety, Panginoon, sa lahat ng mga anak namin. Ganun din po kay Tita Minda, we pray for comfort and peace sa pagpanaw ng kanyang kapatid. We pray for her safe travel papunta po sa Pilipinas. Ngayon din, Panginoon, tinataas namin si Tita Pepot. Ako po, yung knee pain natin, Panginoon, yung sakit sa tuhod, dalangin namin na pagalingin niyo po. We also pray for Job, yung kanyang muscle pain, yung kanyang sciatica. We also pray, Lord God, for Pastor Cled, yung kanyang job application, yung pagre-review niya sa bar exam at pag-take ng bar exam. We also pray for Brielle, yung kanyang skin problem, maging maayos, Panginoon. Tinatasin namin, Panginoon, ng Mission Possible, February 26 na maging safe, successful, at kayo po ang mag-provide ng mga financial needs, Panginoon, ng mga missionaries. Tinatasin namin, Panginoon, ng Erod Podcast sa January 15, na marami pong umattend na married couples, Panginoon. We pray for the Pomona Nazarene team building, La Filnas team building sa January 24 and January 31. We pray, Lord God, sa February 6, Alab Night, marami pong ma-invite na mga kabataan. We pray, Lord God, sa February 8, yung send-off celebration namin sa mga missionaries. We pray, Lord God, sa February 15, start po ng Mission Possible. At sa March 21 po, yung Dakila Breakfast Prayer na Sabado, Panginoon, sa aming mga kalalakihan. Ito po ang aming samot-saring dalangin sa ngalan ng Panginoong Sus. Amen. So kung sino po ang gustong manalangin, meron po tayong popcorn prayer. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Praise God, yeah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, muli sa aming pagtitipon sa gabing ito at sa aming mga dalangin na inatang sa inyo, Panginoon. Nawa ay matagpuan mo, Panginoon, na ito yung mga kalooban at pagpalain, O Diyos.
At sa aming pamamahinga sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo nga ang bawat isa sa amin at pamilya namin kinabibilangan ay iyong biyayahan, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Ma, kini na. Amen. Amen. Ayan, buksan na natin ang ating mga bintana at tayo mag-picture-picture. Ayan, sanay na po ayusin natin to. Ayan. Hi, Bangs. Hi, Bangs. How are you? What's your memory verse? Ayan. Okay, docs. Tulog si Lebleb. Lebleb, gising. Okay, 1, 2, 3, and smile. Ayan. Good night. God bless you. See you tomorrow. Salamat Good po, night po. Pastor. Good night po sa lahat. Thank Good you. night, Thank you, Eva. PJ. Pastor, thank you. Good Good night. night, everybody. Good night po.